shout out sa'yo, Iwan TV, ano. Yung ginagawa mo, tol, is another form of stealing. Kunting respeto naman, tol, at lumaban ka ng batas. Advice lang sa'yo, tol, ano. Saglit lang naman mag-google na pwede ka nang magbahagi ng information na may mapupulot ng value sa ibang tao. At ikaw ang nagpakasarap. Napakamali yun, tol, Iwan TV. Yan ba ang ipapakita mo sa mga followers mo? Konting respeto naman, tol, di ba? Yo, kumusta tayong lahat? Kuya Bruce TV nga pala. So ngayong araw, magre-react tayo sa dalawang tao. Una, yung isang video na ina-upload sa isang content creator na nagrarant sa mga sikat na mga vlogger. Gaya nila Wamos, Rosmar, Awit at Diwata. Dahil hindi daw pinapansin ang mga maliliit na mga vlogger at na nagsisik ng tulong, di daw pinapansin sa Messenger. At yung isa naman na re-reactan natin ay yung content creator na yung tipong ninakaw nila yung video at nire-re-upload nila sa kanilang mga page. So ganun nga mga mga tol, no. So hitting two birds in one stone na tayo dito, mga kababayan. Gusto ko lang malaman sa inyong lahat na itong ginagawa ko, isa sa mga pinakamadali na pwede mong gawin bilang isang content creator. Sa tuwing makikisali ako sa mga nangyayari sa internet o ganap dito sa lipunan, nagre-review lang ako ng kung ano-anong mga bagay. Isa to sa pinakamadali at pinakamainam na pwede mong gawin dito sa pagko-content. Kung ikukumpara mo siya sa ibang form of video creation. Ang masasabi ko lang dito, kung bigyan ko ng rank ang paggawa ng content na gagawin ko, ito na yung pagre-review, ang pinakamadaling i-content. Ito na yung reaction video kasi kaya tong gawin ng kahit sino. Napakadaling mag-react at magbahagi ng sarili mong mga opinion tungkol sa isang bagay. At kung gusto mong i-level up yung mga ginagawa mo, gusto mong magbahagi ng may kapupulutang value ng ibang tao, pwede kang mag-research muna bago ang mag-react sa isang bagay. Para naman pag makaharap ka na sa camera at bumuka na yung bibig mo, at least may napupulot yung ibang tao sa'yo. Ito rin yung dahilan kung bakit hindi sa lahat ng viral ng issue ay nakikisawsaw ako. Kasi kung wala naman talaga akong masasabi dyan at wala naman talaga akong opinion dyan at hindi ako affected, wala man lang akong maidagdag at sa entertainment value na yan, or wala man lang akong point of view na naiisip tungkol dyan na pwede kong pag-usapan sa ibang tao, hindi ko gagawin yan, di ba? Kung wala akong masasabi dyan, bakit ko i-re-upload yan? Ibig sabihin lang nun, para lang akong nagnakaw ng video. Pinakarespeto na nga lang na pwede mong gawin sa video na kinunan mo sa ibang tao, yung may dagdag man lang o itatransform mo yung content para masabi mo na may binago ka dyan at hindi ka lang talaga basta nagnakaw. Gaya ng video ni Jomar, nag-rant siya sa Facebook kasi bakit pinagtuunan ng pansin nila Wamos, Awit, Rosmar, si Diwata na tulungan. Iandami naman daw dapat deserving na tulungan. Ganito tumatakbo ang social media. Pag maliit ka pa lang, di ka papansinin. At kung may hihingi naman sa'yo ng tulong, ay di ka talaga pansinin. Bakit naman daw si Diwata na may kaya, matindi yung suporta nila? 'Di ba? Ganoon naman talaga dito Kasi malakas ang hatak ni Diwata. Ini-expose nila si Diwata kasi may makukuha sila na something kay Diwata. Ikumpara natin sa walang bilang o hindi famous sa lipunan. Anong mapapala nila sa isang vlogger, 'di ba? Wala. Ito yung sad reality at toxic na content ngayon. Pero para malaman ninyo panoorin natin ang punting video ni Jomar. Wamos Cross, Awit Gamer, Rosmar Tan, usapang pagtulong tayo. Di ba matulungin kayo? Try nyo kayang i-check yung mga messenger ninyo. Sigurado ako, maraming nagchat-chat sa inyo para humingi ng tulong. Alam ko, hindi nyo pinapansin yan. Dahil mas binibigyan ninyo ng pansin si Diwata dahil matunog yung pangalan. Pero yung mga nagchat-chat sa inyo sa inbox, binabaliwala nyo lang dahil wala kayong mapapala. Dahil yung mga nanghihingi sa inyo. Ako nga lang ba ang nakaka-feel nito, mga kababayan? Di ba pati rin kayo?
Tapos meron pang isang content creator ko no na kumukuha ng kanyang video ni Jomar. Tara, tingnan natin. Hindi nyo pinapansin yan. Dahil mas binibigyan ninyo ng pansin si Diwata dahil matunog yung pangalan. Pero yung mga nagchat-chat sa inyo sa inbox, binabaliwala nyo lang dahil wala kayong mapapala. Di ba, mga kababayan? Bagamat nag-effort siya sa pag-i-edit, pero parang nire-upload lang niya yung video. Pero iba yung background. Nilagyan lang niya ng photo ng mga sikat na mga vlogger ngayon. Ang masakit pa dito mga tol, mas mataas pa yung views niya kaysa sa totoong nagmamayari ng video na si Jomar. Ang pangalan ng ano na to, no? Shoutout sa iyo, Iwan TV, ano? Yung ginagawa mo tol is another form of stealing. Ikaw ang nakikinabang sa video ni Jomar. Siya ang nag-isip ng idea, pero ikaw ang nakikinabang. Kunting respeto naman tol at lumaban ka ng batas. Hindi ito panggagatong at sugarcoating ano. Ano lang, Iwan na TV. Hindi partida ito. Hindi naman ako ganun na interested dito pero sa video ni Jomar. Pero in the first place, advice lang sa'yo tol ano. Saglit lang naman mag-google na pwede ka nang magbahagi ng information na may mapupulot ng value sa ibang tao. Huwag na manguha ng video na i-re-upload mo lang kasi pinagpuyatan yan ng iba. At ikaw ang nagpakasarap. Napakamali yun tol, Iwan TV. Yan ba ang ipapakita mo sa mga followers mo? Na mangunguha ka ng video ng iba? Na wala man lang kahit anong credit sa baba? Hindi ka man lang nagre-react sa video? Konting respeto naman tol, di ba? Tandaan mo, kung lagi mong gawin yan, di mo namamalayan, wala nang manunod sa'yo, balang araw. Kasi yung iba, lilipat na kay Jomar o di kaya dito sa akin. Habang hindi pa huli ang lahat, baguhin mo na yung craft na style mo, idol. Yun lang, idol, ano? Mag-craft ka ng sarili mong kwento, tol. At least responsable ka man lang. Mensahe ko lang, tol, ano? Makisausaw kayo ng tama, di ba? Kung wala naman kayong maambag dyan sa video na yan, huwag na kayong makisali. Yun lang. Peace.